Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Dating kaalyado ni Leni Robredo na si Rowena Guanzon gagawing raw spokesperson ni Sara Duterte. Totoo ba ito mga kabunyog? Dahil po mga kabunyog tinanong po kasi itong si Sara Duterte ng isang Pilipino doon sa the Netherlands na kung saan nagpa-press con itong si Sara sa kanyang kaarawan. Tinanong po siya kung willing ba siyang gawing spokesperson itong si Guanzon. Dahil raw po kung ang House of Representative or Kamara ay inappoint bilang spokesperson si Princess Abante, anak ni dating Congressman Benny Abante, at kung ang palasyo ay mayroon ng isang attorney Claire Castro. Willing ba raw si Sara na gawin din na spokesperson itong si Rowena Guanzon? Halina't alamin po natin ang sagot ni Sara Duterte. Yung role niya? Wala siyang role po. Either sa defense or doon sa ICC prosecution case, wala pong role si Senator Amy Marcos. Ito ma'am, last question na lang kasi ito kasi yung usap-usapan ngayon eh. Ewan ko lang kung pwede ito. Kasi game po si Attorney Rowena Guanzon na maging spokesperson mo. Kasunod yan ng pagkatalaga kay Attorney Abante bilang tagapagsalita sa ng House. While sa Malacanang, nandyan naman si Attorney Claire. Ini-comment po sa posibilidad na maging spokes niyo si Attorney Guanzon? Opo. Hindi namin napag-usapan sa Office of the Vice President ang spokesperson. Pero saludo kami sa talino at tapang ni Attorney Rowena Guanzon. So kung gusto niya magsalita, go lang ng go. Makikinig tayong lahat sa kanya. Siguro from the audience, one question. Ma'am, ang question po ma'am, kamusta po si Presidente? Mayroon po ba siyang mensahe para sa Pilipino na nasa labas? Yes, ang message niya is we are all ruled by destiny and I am here because of my destiny, whether rightly or wrongly. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong mga sinabi ni Sara Duterte na hindi pa naman nila pinag-iisipan na magkaroon ng spokesperson at kunin itong si Guanzon bilang kanilang tagapagsalita. Anyway, ito po ang aming tanong. Bakit po mga kabunyog gustong-gusto ngayon ng mga DDS na gawing spokesperson itong si Guanzon para kay Sara Duterte? Dahil po mga kabunyog, kung maaalala po natin, tinalagang spokesperson ng Kamara itong anak ni dating Congressman Benny Abante na si Princess. At kilala naman po natin itong anak ni Abante na hindi nagpapatalo sa anumang patutsadahan. Halimbawa nito yung mga birada niya kay Sara Duterte noong pinahiya ni Sara ang ama nitong si Princess. At dito po mga kabunyog, bumitaw po ito ng maaanghang na salita laban dito kay Sara. Ito mga kabunyog, balikan po natin itong nakaraan pang video. Hindi kayang takpan ng inyong paninira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito sa ating distrito. Hindi pa sila doon natigil. Naghanap pa ng dayo. Kala mo liga? May hugot? Tatayo ka dito sa aming lungsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman na ambag sa mga buhay ng aming mga kadistrito. Para pastusin, para siraan ang aming congressman naglilingkod ng tapat at totoo na walang pinipiling panahon. At para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto, tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Dagdag pa nito mga kabunyog, nandoon rin itong si Attorney Claire Castro bilang isang spokesperson naman ng palasyo at isa rin na tagapuna at tagausig sa mga mali ng mga Duterte. We cannot expect anything nice or any nice word from the Vice President in favor of the President and of the present administration. She will always use that excuse or defense of pamumulitika without really answering or responding directly to the issues. Unang-una po,
since 2023, nung pumutok na po ang patungkol sa confidential funds at na ito ay nagasto sa loob lamang ng 11 days. Yan din po ang kanyang nasabi. Napakaagang pamumulitika. Ngayon po, may issue pa rin po tungkol sa 12.3 billion na COA findings patungkol po sa DepEd unsettled financial transactions ng DepEd sa pamumuno po ni VP Sara. Yan pa rin po ba ang sasabihin niyang pamumulitika? Ngayon, patungkol po dito sa pagpapaimbestiga. Kaya siguro naisipan ng mga maka-DDS na gawin na lang ni Sara itong si Guanzon na isang spokesperson niya. Para pang tapat dito sa dalawa, kina Castro at Abante, well kung totoosin talaga mga kabunyog, kung sa bardagulan lang mas malala itong si Guanzon. Halimbawa nito itong mga patutsada niya kay PBBM noon. At kung ang 203 billion ay isole niya, hindi pa rin ako buboto sa kanya. Ano ako, tanga? Isole nila, ninakaw nila sa atin. 14 anyos lang ako nag-martial law siya. Disqualify na yan, anak! Malapit ka na! Madidisqualify ka na! Hindi kami banga! 203 billion! Ilang bakuna pa sana? Ilang classrooms? Ilang bigas? Bawat isa sana sa atin na iuwi ngayon may 1,800 pesos. Kung 10 kayo sa bahay, meron na sana kayong 18,000 pesos. Sigilin nyo na. Ikampanya nyo si Lenny para may lampaso nyo yung Bongbong Marcos na yan. Sabi nila sa akin, edukada mong tao, bakit ka ganyan magsalita tungkol kay BBM? Ang sagot ko, si BBM na, hindi na-graduate sa college. Tumakbo pang presidente ang lentek. Ito mga kabunyog ang halimbawa nitong si Guanzon, kung papaano ito mangbardagol sa kanyang kalaban. Itong video ay noon pang nakaraang pang-eleksyon ng pagkapresidente, noong 2022, na kung saan tumakbo si Leni Robredo sa pagkapresidente at ang mahigpit na kalaban niya noon ay itong si PBBM. At alam ba ninyo mga kabunyog? Hanggang ngayon anti-Marcos pa rin itong si Guanzon, kaya kahit hindi gusto ni Guanzon na makianib dito sa mga Duterte, dahil sa galit nito doon sa leader ng Duterte Youth na si Cardema, ay gagawin niya sa dahilan na iisa lamang ang kanilang kalaban. At ito nga po ay si PBBM. Anyway, ano naman po ang sagot dito ni Guanzon sa mga sinabi ni Sara hinggil sa posibilidad na gawin siyang spokesperson nito? Ito po ang kanyang sinabi mga kabunyog. Kung totoong makikinig ka sa akin, sige nga pa-drug test nga kayo ni BBM. Ano po ba ang gustong ipahiwatig dito ni Guanzon mga kabunyog? Sa tuno pa lang tila ayaw rin ni Guanzon dito kay Sara, pero kung hihimain po natin ang kanyang sinabi, hindi ito patama kay Sara, ito ay patama kay PBBM dahil alam naman natin na todo iwas si PBBM sa drug test na iyan. Kaya para hindi halatang kinakampihan niya si Sara, ito ang kanyang sagot. Anyway, kung totoo man na kunin ni Sara itong si Guanzon bilang tagapagsalita niya, magiging magaling itong spokesperson dahil sa kanyang mahabang experience, hindi sa kinakampihan ko siya. Pero yun talaga ang totoo, pero kaya ba niyang maatim na kumampi sa alam naman natin na gumagawa ng korupsyon? Ang advokasya pa naman itong si Guanzon ay ayaw sa mga korap. Well, kung mangyari man ito, masisira siya sa mga taga-oposisyon. Anyway, subaybayan po natin ang susunod pang development ng balitang ito. Dito na lang po ang aking topic, mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.